Guys, tapos na naman yung February. Grabe, sobrang bilis, no? So, share ko lang sa inyo this February that I was able to generate $48,378 from trading gold. So, from our trading journal, as you can see, we have generated a total of 2.78 million in peso. So, right now, we are reviewing ano ba yung mga nangyari this February? Ano ba yung mga naging mistakes natin? Ano ba yung mga naging mali nating trades? Ano ba yung mga naging profitable nating trades? Saan tayo nagkaroon ng mga malalaking losses? So, it's very important that you evaluate yourself every month. Kung possible nga sana every week kung meron kayong oras, diba? However, since end of month naman, i-review natin yung February trades natin. So since we just started a brand new series about trading psychology playlist, and today we are on our part 3, ang pag-uusapan natin is tungkol sa revenge trading. Ipapakita ko sa inyo sa trading journal ko na nagre-reflect siya exactly kung paano ako nag-revenge trade. So yes, tatamaan din ako na revenge trading. Most especially kapag ako ay emotional, or parang bored, busy, ganyan. Basta may something na parang kaganapan on that specific day. Napapansin ko, napapatrade talaga ako na madami. So, papansin no, ito, ilang days din tayo na puro winning streak din talaga. However, meron tayong mapapansin dito na Monday, Tuesday, which is yan yung pinaka-first few days ng February, month of February. And kung mapapansin nyo, yung trades natin dito is umabot ng 41. Yung trade natin on February 3, umabot ng 25. Tsaka kung mapapansin nyo, sa mga ibang trades ko, napakalayo niyan. Kasi normally, yung trades ko talaga is less than 10 lang talaga. However, ito. Yung specific day na yan, which is February 2 and 3, sobrang dami natin trade. Yan eksaktong example na ako ay nagre-revenge trade ng mga araw na yan. Kaya kung mapapansin nyo, hindi ibig sabihin na ang dami ng trades mo, ikaw profitable na, di ba? Kasi kung ano pa yung mga onting trades ko, kaya mapapansin nyo, this one, 3 trades lang, pero naka 10,000 tayo. Ito, naka 6 trades lang tayo, pero naka 46,000 tayo. Dito, 5 trades lang, pero naka 800 tayo. Ito, 5 trades, naka 5,000 tayo, di ba? So, mapapansin nyo, yung mga onting trades lang, yun pa yung profitable, pero yung napakaraming trades, yun pa yung sobrang laking loss, di ba? So, from this journal pa lang, alam mo na exactly na parang, ay, hindi pala ako dapat madaming mag-trade. Dapat pala less than 10 lang ako mag-trade per day. Kasi kapag napaparami ako ng trades, doon ako nagkakaroon ng malaking losses. So, kaya babasahin natin, ano ba yung mga pinaggagawa ko? So, ito, i-review natin, ano ba yung ginawa ko kasi nitong February 2? Ano ba meron nito? So, ngayon, babasahin ko dito sa journal ko na during this time, ayan, meron tayong, ayan, physically and emotionally tiring. Dahil meron tayong event niyan. So, meron tayong gender reveal event niyan. And yung situation during that time is, nag-hold ako ng mga long positions, nagkaroon ng 9,000 pips drop si gold during that time. So, naiwan ko siya na walang stop loss. So, ngayon nagkaroon ako ng drawdown na 38,000. I was trying to recover, so nag-hedge ako ng malalaking lot size. So, ngayon, actually, na-recover ko na at nag-break even na ako ng $5,000. Pero nagpatuloy pa rin ako mag-trade using yung lot size na ginagamit ko to hedge. So, kahit na nakapag-break even na sana ako, pero nag-trade pa rin ako nakapag-trade, ang nangyari, lumaki patuloy yung naging loss ko. Pero kung tumigil na sana ako during the time na nag-hedge ako, nung bumaba na yung negative ko ng 5,000, edi sana 5,000 lang yung aking loss during that time. Ito naman, tignan natin, kasi ito isa rin malaki to, $10,000. So ano bang ginawa ko to? Naka 14 trades ako, ang dami kong trades niyan, di ba? So ito naman, naglagay tayo dito ng setup natin. So here nakakita tayo ng breakout dito. So nagkaroon pa ng 3 white soldiers dyan. Na actually, we were expecting talaga na akit siya. So umakit naman din talaga siya actually. Nagtipi tayo dito. However, ang pinaka naging lesson natin dito, ayan, lesson. Break and retest on 1 hour time frame, MA200 is not confirmation. So I must wait for acceptance plus momentum sa mga higher time frame alignment. So wag tayo basta-basta magtitiwala sa MA200. Kailangan talaga natin makakita ng mga clear move after retest. So, nung time na yun, ayan, poor timing naman ito nang nagkaroon tayo ng malaking loss from $10,000. And then, moving forward, yung mga sunod naman mga weeks natin, okay na, profitable na siya. So, na-follow na natin, and hindi na tayo nagre-revenge trade. Mas naging discipline na tayo dito. That is why, nakapag-generate tayo, syempre, ng 48,000 dyan. So, since pinag-uusapan naman natin yung revenge trading, ituloy na natin yung topic na yan. Yung pag-revenge trading is actually the fastest way to destroy your profitable system. And dito hindi nagmamatter kung gaano kaganda yung strategy mo. Doesn't matter if you use ICT or mag-pure price action ka pa dyan. Kasi the moment you shift your strategy-driven positions to emotional-driven decisions, you are no longer trading the market. You are reacting to pain. And ang pain, it doesn't calculate risk. So ano ba ang revenge trading?
Revenge trading happens when a trader takes a bigger position immediately after ng loss niya. Nag-e-enter siya even without confirmation just to win it back. Basta makabawi ka lang. So sometimes nire-remove mo yung stop loss para ma-avoid mo yung mga another losses. So anong nangyayari dito kasi fino-force mo na yung mga entries mo kahit wala naman talagang proper setup. And sometimes nagtitrade ka na outside your plan because nafe-feel mo galit ka, napahiya ka, or parang you're feeling desperate. So, ang ginagawa mo sometimes, bumaba ka ng time frame para makahanap ka ng setup kasi hindi ka makahanap sa 1-hour time frame, punta ka ng 15-minute or punta ka ng 5-minute time frame just for the sake lang na magkaroon ka ng setup para makabawi. So, it's not about strategy, guys. It is about your ego. So, ang psychology behind revenge trading is, it is rooted in 3 psychological triggers. Number 1 is the ego threat. Pag natalo ka, especially after feeling very confident dun sa setup mo, yung brain mo, ang interpretation niya dyan, you were wrong, mali ka. So, yung mga high-performing individuals, yung mga matatalino, yung mga intelligent, yung mga analytical people, yung mga achievers, being wrong is actually feeling very personal. So, instead of accepting loss as a business expense, it becomes a hit dun sa identity mo. Parang you're being attacked. So, you're trying to fix it immediately. So, that's the first, the ego threat. The second is the loss aversion. Meron daw study na yung mga tao daw, yung mga human, they feel losses twice as painful as gains feel pleasurable. So, mas masakit yung losses compared sa mga pleasures and winnings. That is why yung $500 mo na nawala or nasunog hurts more than actually winning $500 na feel good ka. And yung brain natin, nakaprogram siya na gusto niyang alisin agad yung pain na yun quickly. That is why it pushes you to act faster. And just so you know, syempre, fast decision making in trading usually mean poor decision yan, diba? So that's for the second, which is loss aversion. For third naman, it's dopamine crash. Like yung na-discuss natin yesterday about dopamine. Ang pag-trade kasi normally natitrigger talaga yung dopamine natin. Yung dopamine is an anticipation chemical yan. So when you win, dopamine spikes. So when you lose, it crashes. So yung brain mo, it craves another trade para ma-restore yung chemical balance nun. That is why doon nagiging addictive ang trading. Kasi you're no longer trading the probability. You're now chasing that emotional relief. And ano ba talagang real cause itong revenge trading? Kasi honestly, financial loss is just one part. Pero yung bigger damage dito, yung wala ka ng tiwala sa sarili mo. Tapos masira mo yung consistency mo. Tapos yung brain mo is being trained to react emotionally. And then nakakapag-create siya ng pattern of chaos. So every time you revenge trade, nire-reinforce mo yung ganong behavior neurologically. So ngayon, natututunan ng brain mo na pattern is, okay, ang sakit, ang painful. So sige, trade tayo ng mas malaki. Tapos next try natin ulit. So paulit-ulit ka, nagiging loop na siya, napabalik-balik ka sa sitwasyon na parang, okay, I'm gonna be hurt, it's gonna be painful, this trade, and then, okay, I'll trade bigger. Trade ako ng mga higher lot size para makabawi, and then sige, try ko ulit next time kapag hindi siya nag-work. So paulit-ulit ka sa ganung sitwasyon. So paulit-ulit ka nasasaktan. Kaya hindi ko masisa yung mga taong sobrang negatibo when it comes to trading. Na parang, ay, hindi naman para sa atin yan. Kasi masasaktan ka lang. Kasi masusunugan ka lang. Kasi yung psychological mo, pumasok na sa ganung pattern. So, paano mo matitigil ang pagre-revenge trade? Siyempre, doon tayo solusyon. Kasi honestly, it will never be solved by motivation dahil motivated ka na parang, hindi, mamabawi ko to, tapos napanood mo yung video ko, na-motivate ka na naman. Hindi masasolve ng panonood mo ng video ko dahil na-motivate ka. Revenge trading is being solved by structure. You really have to set, magkano lang ba yung daily loss allowable ko? So, dapat meron kang daily loss limit per day. No exceptions yan. Wala na yung parang isa pa, lasa to. Walang ganon. Pag nahit mo na yung threshold ng loss mo, stop ka na. So, dapat may break rule ka eh. Say for example, na stop loss ka. Tayo ka, iwan mo yung screen, hinga, tapos reset ka ulit. Kasi guys, 10 to 15 minutes, possible magbago yung emotional state mo. Yung lot size mo should not change based sa emosyon mo. It should only change based on your account growth. Kasi kapag nag-increase ka ng lot size after your loss, yun tawag doon revenge trading yun. Lastly na mapapayo ko sa inyo, mag-journal kayo. Journal your emotion. Kasi sometimes yung mga nag-journal, lalagay lang yung entry, yung loss, yung TP, yung strategy. Pero guys, ilagay nyo rin kung ano yung emotion nyo, exactly kung ano yung tinrade nyo nun. Ano yung na-feel nyo during that time. So that's it. I hope meron kayo natutunan today. Kaya itigil nyo na yung pagre-revenge trade. Hindi nakakabuti. Nagsalita no? But anyway, thank you guys. See you again tomorrow.